Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga pintura na aming nasubukan na at subok na namin ito mga pintura na ito simula pa noong una. Ibig sabihin matagal na itong ginagamit namin, ito ay subok na namin sa mga panahon na mga nagdaan. Bukod sa maraming naglalabasan ngayon ng mga iba't ibang klase ng pintura tulad ng mga primer and sealer na sinasabi nila, at yun naman ay pare-pares naman na magaganda. Kumbaga yun ay mga makabago, at yung ibabagi ko naman ngayon ay yung mga mas makaluma, yung mga nasubukan na namin o kaya naranasan na namin kung gaano ito katibay at kung gaano ito ka-epektibo. May mga vlog ako tungkol sa mga acrylic emulsion. Unahin natin ang acrylic emulsion. Ang acrylic emulsion na hindi lamang ginagamit sa mga design o kaya haspe na ginagamit namin na kumbaga peknara, kasi ang emulsion ay water based. Pag ginamit namin ito, mga latex color na ganito, Rosena, Burnt Sienna, Venetian Red, ginagamit namin dito na halimbawa itong poste na ito, gawin namin itong peknara o fake marble. Basta water based na latex color ang ginagamit namin pang top coat. Meron sa version na yung matte shield with design interior exterior. Pero karamihan na ginagamit ko itong acrylic emulsion. Itong acrylic emulsion, ito yung itsura ng acrylic emulsion. B700. Ang acrylic emulsion ay hindi advisable sa mga design na ginagawa namin. Ayon sa Bison, hindi siya advisable. Pero naranasan namin ang acrylic emulsion na hindi lang pang waterproofing sa wall para hindi siya magmo-moist. Pwede rin itong pang top coat. Halimbawa na design na namin ng peknara o kaya marble effect. Basta water based yung ginamit, acrylic emulsion yung ginagamit namin pang top coat. Ito ay makintab. Talagang makintab pag ibra-brush mo siya. Halimbawa peknara, makintab talaga itong acrylic emulsion. At hindi siya kapitin ng dumi pag meron na itong acrylic emulsion. Pero sa Bison, ginagamit ito halimbawa magkakabit ka ng wallpaper sa dingding. Ito muna ang gagamitin mo, acrylic emulsion. Para hindi magmo-moist yung, halimbawa may moist itong wall. Bago ka magkabit ng yung mga wallpaper, pahiran mo muna ng acrylic emulsion para hindi mabasa yung wallpaper. Itong acrylic emulsion ay epektibo din ito bilang pang laban sa moist. Halimbawa yung bahay mo, yung labas, may palitada na siya. Tapos sa loob may palitada na rin. Pero walang pintura yung labas. Halimbawa, wala kang budget, loob lang ang pipinturahan mo. Itong acrylic emulsion ay advisable ito sa wall. Kumbaga ito muna ang gagamitin mo. Pero ang ginagawa ko, bago ko ginagamit itong acrylic emulsion, kasi itong konkreto may mga crack yan pag wala pang masilya. Kaya ang ginagawa ko, masilya muna bago pahiran ng acrylic emulsion. Kasi itong mga wall natin, pag wala pang masilya ito, maraming crack yan. Doon pumapasok yung mga moist, tubig, halimbawa bumagyo, sa labas wala pang pintura, talagang nagmumoist itong wall mo. Pero pag yung bahay mo ay may bulada sa labas, saka lang magmumoist yun pagka malakas yung hangin, pumapasok yung tubig dito sa loob. Pwede mo rin gamitin ang acrylic emulsion pag namasilyan mo na ng wall putty o kaya Acrytex, saka mo siya papahiran ng acrylic emulsion. Ito. Para yung mga crack na hairline crack na maliliit, hindi makapasok yung tubig kasi
na masilyahan na ito ng Acrytex o kaya wool putty o kaya yung mga masilya ng Boysen na water base. Pag sarado na yung mga hairline crack, pwede mo siyang pahiran ng acrylic emulsion kahit 2 coating. Panlaban din yun sa moist para hindi pumasok. Saka mo siya gagamitan ng flat latex. Ito yung flat latex. Ito yung kadalasan tinatanong nila kung ano ba ang pwedeng i-primer sa wool. Depende kasi sa bahay yan. Kung nagmo-moist kasi, kailangan gamitan mo muna ng acrylic emulsion. Saka ka mag-flat latex. Yan yung flat latex. B701 flat latex. Ito ginagamit din as a primer. Pag ang bahay ay walang moist, pwedeng direktong flat latex. Saka ka magmasilya. Tapos pagka namasilyan mo na, lihain mo, flat latex mo siya ulit. Saka mo siya i-final ng ito yung gloss latex. B710. Ito yung Permacoat gloss latex. Available din ito yung semi-gloss latex. Ito kasi makintab. Yung semi-gloss hindi masyadong makintab. Ang kagandahan lang nito ay hindi masyadong kapitin ng dumi. Ang tanong pa nila kung ano pa pwedeng ipang top coat dito. Meron ding product si Boysen yung matte shield. Pero lagi kong ginagamit. Kasi pag gloss latex lang ang pinang-final nyo sa wall, may posibilidad pa rin na medyo kapitin siya ng dumi. Pero pag napahiran mo ito ng acrylic emulsion, ang acrylic emulsion kasi ginagamit ba ka magkakabit ng wallpaper, halimbawa konkreto pa lang, halimbawa ganyan, ito konkreto pa lang, pahiran mo siya ng wallpaper ay acrylic emulsion 2 coating, saka ka magdidikit ng wallpaper. Pero ang ginagawa ko naman, pwede rin namang gawin mong halimbawa wala pang masilya, pwede kang mag acrylic emulsion tapos mag flat latex ka, saka ka magmasilya. Maraming klase kasi ng masilya na ginagamit. Nasa sa inyo kung gusto nyong gamitan ng Acrytex. Acrytex cast. Ito yung Acrytex cast. Flat latex to Acrytex cast. Yan. Kasi ito solvent base. Ito rin yung tinatanong nila kung pwede bang patungan yung primer na flat latex ng Acrytex. Pwede na gamitan ng Acrytex to kahit water base yung primer mo. Ngayon, ang isa pa sa maganda sa acrylic emulsion, talagang pagka sinabuhay mo ng tubig, hindi talaga kumakapit. Pag hinawakan mo yung kamay mo, halimbawa marumi, may grasa, kahit anong dumi yan, kahit ihawak mo dyan, pag may emulsion yan, hindi talaga kakapit. Parang tiles yan pagka nalagyan ng acrylic emulsion.
Para mas maliwanag sa atin mga kapatid, halimbawa, ito konkreto pa lang, pwede ka nang magpahid ng acrylic emulsion. Step number 1. Number 2, mag-primer ka na ng flat latex. Number 3, magmasilya ka na ng Acrytex cast, Bosnia putty, masonry putty. Pag sa loob, pwedeng flat latex na may halong patching compound. Tapos number 4, mag-primer ka ulit ng flat latex. Kahit isang mano. Number 5, mag-gloss latex ka na. Kasi yung gloss latex, yun yung tinatanong nila, yun yung top coat na pang final. Pwedeng 2 coating lang pag moisten o 3 coating. Okay na siya, final na yun. Tapos pag gusto mo pang mas makintab, ito yung, kasi marami rin taong gustong makintab talaga. Pag sa wall para sa akin, gusto ko makintab. Wag lang sa kisame. Kisame flat lang. Ngayon, pag gusto mo pang makintab, number 6, acrylic emulsion na. Kahit dalawang mano. Yan. Pwede mong gamitan ng roller kung marunong ka. Acrylic emulsion, mas maganda kasi pag brush ang gagamitin mo. Pero pagka roller, pagka hindi ka marunong mag-roller, parang bahid-bahid. Iba yung tama ng roller saka sa paintbrush. Pwede kang gumamit ng paintbrush na kahit number 4. Basta manipis lang yung awid mo. Kasi ang acrylic emulsion, parang tubig yan. Pag nagpahid ka, bilisan mo lang. Pupunta ka na dito, tapos balikan mo ulit sa una mong pinahiran. Ganun lang ang technique. Ikalat mo lang, tapos balikan mo. Pagka alam mo na manipis na, saka ka pupunta dito sa kabila. Ganun lang ang technique ng acrylic emulsion. Sana ay maliwanag sa inyo mga kapatid at nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe.